sa EDSA People Power Movement na gagamitin ay ang kahabaan ng White Plains Avenue. At Pixel Intact nagpuulat ng live sa bahagi ng White Plains sa Quezon City. Lang ng 24 na oras. Bukod pa yan sa malakas na hangin. Galing umano sa insertions ng mga senador at kongresista. Pakibalik na tayo.
maliit yan sa akin. Pag nagdatingan niya, wala pa pagpungan. Hindi ka talaga ano? Kasi mas matawag ko. Ayan to, ano? Ano na, saan mo nakita? Bakla ka. Pero promise nila, pero. Bili na po, empanada. May pasang kutanda. Dito na lang kayo tayo, tol. Mag-inap tayo dito sa mga ilalim na puno dyan. Yan na lang. Malayo na sa mga. Puro puno. Wala, si ano? Nakita mo na siya, no? Nahanap ko nga doon, wala naman siya alam kung kasi ito sa yun. Sabi lang ni Edison, nasa may Dito na! Wala nang layo na ito. Hindi natin siya makita.
eh. Sa Branstad. Pwede mo kasi isang pumila sa inyo. Sa Branstad.
Ay, sa gitna. Oh. Ayun ang pala yung yubing. Bakit po? Maganda ka ba? Bakit kabilang sila? Personnel, saan sa ating mga kababayan na po
punta sa Korean restaurant. Public Order TV, ng Quezon City Local Government, kumatalas sa mga release sa NW Power Monument na naging payapa ang kanilang dito, Municipal Power Monument. Darating ang mga alilista na inorganisahan ng United People's Initiative Against Corruption para doon sa kanilang sasagawang rally na may pamagat na integrity, accountability at justice. Samantala, sinasabing itong grupong ito ay binubuo ng mga cross-oriented group kasama ang mga retiradong general at civil society group. All systems go na ang security preparations ng Quezon City Local Government sa isasagawang rally ng grupong United People's Initiative o UPI Against Corruption sa EDSA People Power Movement. Sinabi ng Lieutenant General Elmo Santiago, head ng Department of Public Order and Safety o DPOS ng Quezon City na nagkaroon ng kaso si LPU at UPI Against Corruption na gawin kasagawang rally kontra korupsyon sa gobyerno. Ayon kay Santiago, marami ang nasa 300,000 rallyista ang inaasahan na dadagsa sa People Power. Inihayag ni Santiago na isang araw lamang ang permit ibinigay ng QCLPU sa pagdaraos ng rally sa EDSA People Power Movement na gagamitin ay ang kahabaan ng White Plains Avenue at mananatiling bukas ang EDSA Roundabout. Masisi ng ating preparation rito. In fact, tingin ko, prepared pa kami. Mas gusto namin yun kaysa naman kulangin kami ng preparation. Dahil halos isang linggo kami nag-uusap-usap kasama mga executive ng UPI. Na-present namin yung plano namin para sa security preparation. Permit memo ng pinirmahan. Siguro mapapansin nyo ang aga namin dito. In fact, kanina pa madaling araw. Nandito na lahat yung police natin, yung mga tao rito sa task force at level na law and order. Niliwanag ni Santiago na kung nagpaspas sa 300,000 katao ang darating sa rally ngayong araw ay makikitang sara ang buong White Plains Avenue. Nasa labas eh. Nasa labas. Ikaw mag-report. Ng mga sasakyan na papasok at palabas ng White Plains area dito ng balik sa inyo.
Okay, maraming salamat. Excellent lang. Nagpuulat ng live sa bahagi ng White Plains sa Quezon City. Samantala, sa harap naman ng isinasagawang rally for transparency for others. Democracy, maluwag pa rin ang laloy ng trapiko sa kahabaan ng South Expressway. Muli natin ang detalye kay MR de la Vega. MR? MR? Kapalikan po ang kasayan ni MR de la Vega. Alright, maraming salamat. Ibalikan natin yung mga report na yan nila MR de la Vega. Samantala, magbabalik pa po ang special coverage ng Mata ng Agis. Saan ka lilipat, Aber? For expert eye care, start We are Pangunang araw ng asal.
Sabi ka kanina, boy. Pati puro gusto sa kanina. Nakakang pa itong nagiging. Nandito tayo ngayon sa station ng Christian Medical Volunteer. So, Samantala. Balik na tayo sa ulat ni Mean Corben Ugo. Basta nga ng panakalian dito sa Quirino Glarak at kanya-kanya sa mga kababayan. Kaya ang pambansang ulam ngayon ay adobo. 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 Ganun pang Nanay Mary ang din, pagkakalang Laguna, alas 7 pa lang ang umaga, nasa lumin na. Yan ito ang Nalilinggo, may atong puno ng mga tao. Kita mo. Hustisya! Hustisya! Sa bayan ng kawan! Bahang-bahang na hanggang dulo! Pero hanggang ngayon, walang natutulong! Investigasyon! Laban-laban! Hindi ka na bakang! Hindi ka na bakang! INC for transparency! INC for accountability! INC for justice kami! Justice, justice, not justice! Justice, justice, not justice! Bakit mo ipinakikita sa akin ang kawalan ng katapangan? Bakit mo pinababayaan ang kamalian? Nasa harapan ko ang pagkawasak at karakasan. May kaguluhan at labanan sa kabi-kabila. Dahil dito, hindi makigalaw ang kautusan at di makikiral kailanman ng katarungan. Ang mga batuin ay pinaliligiran ng masasamang tao, kaya namamagod ang katarungan. Hustisya! Hustisya! Sa bayan ng kawan! Bahang-bahang na hanggang dulo! Pero hanggang ngayon, walang matutulong!
Kanya-kanyang gilian, kanya-kanyang sisihan na ang pinakaugat ay ang katiwalian. Basta nyo ang kalagayan ng ating kababayan. Ang dami-daming hikaho sa buhay at kabuhayan. Ang daming kriminalidad, kawalang katarungan sa tuwing bubuhos ang ulan. Baha agad sa lansangan. Huwag mo sana kalimutan na kayo ang nilagay ng kababayan para kayo po magsilbi nilang kamay. Suwalit ang bakit nagtatanong kapansin-pansin ayon sa halip na ginhaway. Hirap sa akin ang ibigay ang realidad. Hayag na yan ngayon dito sa ating bansa may malawak ang korupsyon. Hindi na barya-barya, umabot na ng trilyon. Kaya ang taong bayan ay sumisigaw ngayon. Pakinggan niyo ang sigaw ng hustisya. Kung may investigasyon, dapat nakikita. Walang pinapaguran, walang inaakan para magkaroon ng kapayapaan. Ang tinig ng bansa'y sumisigaw ng malakas. Dapat ay hindi pinipilit ang batas. Ang dapat ang gawin, ipatupad ang batas upang makabangon ng Pilipinas. Kapag mayroong pagkilos, mayroong inaayos. Kapag mayroong proyekto, dapat tinatapos. Kapag may anumayan ng ito ay naunod, hindi dapat pagtakan, mayroong dapat malugod. Taong bayan ay una, hindi sarili ang kapakanan. Kung mayroong naging hakbang, dapat nakikita yan. Hindi mabuting nakatago, naghihintay ang bawat Pilipino sa resulta ng pagdinig sa kaso. Sino ba hindi mo magagula? Ikaw nila ng magpinipilihan. Ikaw tayo dito sa nasinan. Kababayan ang nanang, hindi ka pabayaan. Huwag yung masamain, pagkos ay tanggapin. Ayaw po namin ang bansa na magulo. Ang nais po namin ang trabaho ni gawin. Dahil sa mamayang Pilipino, ang pasigaw ng hustisya. Kung may investigasyon, dapat nakikita. Walang pinabakuran, walang tinatakan para magkaroon ng kapayapaan. Ang tinig ng bansa sumisigaw ng malakas. Dapat ay hindi pinipilit ng batas. Ang dapat na gawin, ipatupad ang batas upang makabangon ng Pilipinas. ng tanggapan ng Cebu District Engineering Office ng DPWH na nalubog din sa baha. Sa datos na nakalap ng Net25 News sa sumbong sa Pangulo website, lumalabas na may 414 na flood control project sa lalawigan ng Cebu na pinondohan ng 26.7 billion pesos mula 2022 hanggang 2025. Ang mga proyekto itinayo sa mga lugar na nakaranas ng matinding pagbaha. Kasama sa nakakuha ng proyekto ang Alpha and Omega at ang St. Matthew General Contractor na pag-aani ng magkasawang Biskaya, habang 13 proyekto naman sa Talisay City ang nakuha ng QM Builders na kasama rin sa top 15 contractors na pinangalanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa Cebu Provincial Government, ang sobrang dami ng ulan na ibinuhos ng Bagyong Tino ang nakikita nilang sanhi ng trahedya. Sa datos ng Pag-asa, umabot sa 428 mm of rain na katumbas ng isang buwang buhos ng ulan ang ibinagsak ni Tino sa loob lang ng 24 na oras. Bukod pa yan sa malakas na hangin na dala ng bagyo na nagresulta rin sa storm surge o daluyong. Aminado rin ng LGU na marami ang naging biktima dahil mas dumami rin ang mga residente na nakatira sa tabi ng ilog. There are lots of already settlements in Cebu because it's a local government it's really for them. If you were going to ask me personally, you should not go there. Isa pa sa itinuturo ng mga residente na sanhi ng malawakang pagbaha ang itinatayong Highland Residential Project na ito sa gilid ng bundok. Ito ang Verizon Monterasas sa Barangay Guadalupe sa Cebu City na iniimbestigahan ngayon ng Department of Environment and Natural Resources. Yung Monterasas ngayon, kumpara dati, kasi dati taga dito kami, hindi yung bumabaha. Doon, sa ano tayo, hindi pa tinuturo yung mga tao, bago iligarin nila, malakas na.
tubig dito. Dati mo hindi. Tingnan niyo yung yung bukid. Di ba? Wala nang kahoy. Lahat o, puti na ako. Sa datos ng Office of the Civil Defense, umabot na sa 232 ang nasawi sa pananalasa ng Bagyong Tino sa buong bansa. Pinakamarami dito mula sa lalawigan ng Cebu, kung saan 150 ang namatay at mahigit sa 400 ang nasugatan. Patuloy naman ang paghahanap ng otoridad sa 57 pang residente na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin natatagpuan ang kanilang mga kamag-anak. Ayon sa mga eksperto, matindi ang nagiging epekto ng malalakas na bagyo na tumatama sa bansa. Dulot na rin ang climate change. Pero hindi rin may kakaila na may kontribusyon din sa pinsala sa panahon ng kalamidad ang mga substandard na infrastructure project na nangyari dahil sa katiwalian at pagsasamantala ng ilan. Mark Gabriel, para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Botong ginamit sa flood control projects ng kasalukuyang administrasyon na tungkol na nanggaling umano sa insertions ng mga senador at kongresista. Pakibalik na tayo sa Vera ng Vera. Sa mga natiskubreng anomalya sa mga flood control projects ngayong Marcos administration, ang pondong ginamit na tungkol na ng galing umano sa insertions ng mga senador at kongresista. Pero, ano nga ba ang budget insertions? Ito ang amyenda o paraan kung paano isinisingit ng mga senador at kongresista sa panukalang budget ang mga government projects. Talakayin natin, paano nga ba nangyayari ang proseso ng insertions o mga amendments? Taon-taon na lahat ng ahensya at mga tanggapan ng gobyerno nagsusumite ng panukalang pondo. Inilalaan yan mula sa pambili ng papel, pambayad sa kuryente at internet, pampasweldo at benepisyo ng mga empleyado ng gobyerno hanggang sa kanilang mga proyekto tulad ng pagpapatayo ng bagong gusali, classroom, kalsada, tulay, airport at iba pa ang infrastruktura. Oras naman ang sunodian sa Department of Budget and Management, ang Development Budget Coordinating Committee o DBCC, mapalakas naman ang pagbuang pondo na isusumite para sa pagsusuri ng proyekto. Kabilang sa pagbubuo ng DBCC, ng BDF, bago sinasabi ng Pilipinas, Deba, at Pagkakitauna. Kapag nagkakasunod na ang mga pusat, magsusumite naman ang DBCC ng parang pondo sa dalawang kapulungan ng Kongreso. At ito ang tinatawag na National Expenditure Program. Una yung iimalin sa Kamara o Lower House, kung saan dito na ipapatawag ang mga isang humihingi ng pondo. Dito na rin nagsisimula ang amendments o insertions. Ang mga mambabatas, maaaring baguhin, bawasan at dagdagan ng pondo ng isang mesa depende sa kanilang pangangailangan. Kapag napagtibay ang budget sa Kamara, iaakit naman ito sa Senado at pareho ang magiging proseso. Hihimayin din ang bawat detalye ng pondo ng mga government agencies. Magkakaroon din ng amyenda. Kapag inaprubahan ito ng Senado pero hindi tugma sa inaprubahan ng Kamara, dadaan ito sa Bicameral Conference Committee at dito muling magkakaroon ng amendments. Pero dahil madalas closed door ang BICAM, dito umano nangyayari ang pagsingit ng pondo para sa mga personal na interes ng mga mambabatas. Oras na lumusot sa BICAM, raratipikahan ito ng dalawang kapulungan ng Kongreso, saka naman isusumite sa Pangulo ang inaprobahang General Appropriations Bill. Sabi ni Senate President Vicente Soto, wala namang masama, hindi illegal ang insertions o anumang amendments. Bahagi kasi ito ng kanilang mandato at tinatawag na power of the purse. Mahalaga raw ito para sa checks and balance para matiyak na ang pondong nagagamit batay sa itinatakda ng batas. Amendments, insertions, or whatever you want to call it, whether individual or institutional, done during the deliberations in the Senate, are part of the regular budget process. It is part of a process. It is within the mandate of the senators to amend and determine the government spending allocation. Pero kailan ba nagkakaroon ng irregularidad sa budget insertions? Well, kung para sa akin,
insertion na illegal. Kung maglalagay ka ng budget, pero nag-uusap ka ng contract. So ang pakay hindi para sa project, ang pakay para talaga pinag-uusap ang contract. Sa pag-iimbestiga ng Senado sa anomalya sa flood control projects. Lumilitaw na hindi pa man na isusumite sa Kamara at Senado ang panukalang budget na ipasok na pala ang insertions ng mga mambabatas. Ang DPWH, binibigyan kasi ang mga senador at kongresista ng listahan ng mga proyekto para may sigurado ng budget. Naging kalakalan umano ito sa nakalipas na 3 taon ng Marcos administration. So, kapag nakapag-insert yung mga legislators sa budget proposal pa lamang, kasi yung NEP, itatransmit sa Congress, lower house, and then eventually pagka-house gap happens sa Senate. Bakit sa National Expenditure Program, meron nag-insertion? That I cannot really understand where the line would be. I think this is what we want to clarify. In the preparation of the National Expenditure Proposal, I think because of the requests and proposals, for example, in the Senate, there is a leadership fund for leadership fund. Leadership fund, we call it leadership fund. In order that if there are actually priority projects that may be requested by members of the Senate, this is where they're going to include it into the National Expenditure Program. Nangyari umano ang sabwakan sa pagitan ng mga mambabatas at mga DPWH officials kaya napagsamantalahan ang pondo. Kaya kung dati 70 million lang ang pork barrel ng mga kongresista at 200 million sa mga senador, ngayon, sky is the limit daw. Dahil nga sa sabwatan, madali kasi umanong nalalakad ng mga mambabatas sa DPWH ang kanilang mga proyekto at pupuntuhan naman ng DBM. Tapos meron kayong tinatawag na allocable. Yes, Your Honor. Yun yung insertion. How much percent is that? Legislative allocable for House and the Senate, approximately 50% of the budget ceiling. Okay, that will be how much? Do you have a range? Kung 900 po yung ceiling namin per net, around half of it. Magkano nga yun? Mga 450? Okay, 450 billion. Pero ang masakit nito, inaprobahan ang pondo pero walang ginawang proyekto at kung meron man, substandard. Ang pondo kasi pinaghati-hatian na ng mga DPWH officials, mga mambabatas, mga contractors at iba pang kasabwat sa gobyerno. Ang mga politiko kasi sila rin umano ang mga contractors. So lahat po na ito dahil 25-30% narinig po natin kay Engineer Alcantara. So pwersado po na maging substandard ang proyekto or maging ghost na lang. Nakakasigurado po ako na lahat po ng proyekto sa Bulacan First substandard po. Hindi po namimit ko ano po yung eksakto nasa plano, Your Honor. Meron pong mga flood control structures, meron pong mga building, meron pong mga kansada. Kasama dyan. Kasama po yun. So lahat yan substandard. May Alcorvera para sa mata ng agila. Matatag, matapang, matapat. Kasabay ng rally ng Iglesia de Cristo ay magsasagawa rin ang rally at iba pang organisasyon sa EDSA People Power Monument. Narito si Dexter Bautista para sa detalye. Kasabay ng rally for transparency ng mga kahanig sa Iglesia ni Cristo ay isang rally din na pinangungunahan ng One Bangsamoro Movement ang isasagawa sa EDSA People Power Monument upang kuntinahin ang malawakang katiwalian sa pamahalaan. Alas 6:15 na ng umaga pa lang ay naka-alerto na ang ating mga kapulisan sa EDSA Shrine sa Mandaluyong kung saan magdaraos ng rally ang grupo ng mga kababayan nating mga Muslim upang kuntinahin ang malawakang katiwalian sa pamahalaan. As of 9:27 ng umaga ay live to moderate po ang pagkapilangkay ng EDSA Ortigas at bahagyang nagbibuild ang traffic hanggang Santolan, Annapolis at magaan hanggang sa bahagyang pagbigat naman papuntang Shaw Boulevard. Samantala ay patuloy naman ang pagkakabit ng stage at sound system ng mga organizers sa kabila ng biglang boost ng ulan kanina at naka-alerto pa rin ang ating mga kapulisan at inaasahang magsisimula ang programa ng alas 5 ng hapon. At ito na ang pinakahuling kaganapan sa EDSA Mandaluyong, Dexter Bautista para sa Net 25 News Update, matatak, tapang, matapat.
Hugging Rally for Transparency and Democracy sa Karina Grandstand ang mga volunteers na miyembro ng CMDPS. Ano nga ba mga serbisyong hatid nila sa mga participants ng pagtitipon? Ano ka natin ang report? Kuweng Dalapuan. Nandito tayo ngayon sa station ng Christian Medical, Dental and Paramedical Volunteers. So, yung mga tinatawag natin dyan ng CMDPS para doon sa kanilang pagtulong sa mga tatalo dito sa Rally for Transparency and Accountability na dinadaluhan nga ng mga maaari sa Iglesia ni Cristo. At mga kasama natin, si Brother Patrick, na siyang advisor ng CMDPS. Good morning po at kumusta po ba ang ating